Tindahan ni Aling Lena. Bagong umaga na naman. Ano kayang mga gagawin ko ngayong araw? Ano kaya ulam ko mamaya? Sana makakuha ko ng mataas na marka mamaya sa pagsusulit. Kapag ba nakita kong kaibigan ko, paano ko siya babatiin? Pag nakita ko si Crush, ngingitian niya ba ako o ngingitian ko siya? Ayan ang mga tanong sa aking isipan kapag bagong gising at bago tumayo mula sa aking hinigaan. Minsan, habang naliligo, palagi ako nag-iisip kung anong sasabihin ko kapag nakita ko siya o anong gagawin ko mamaya. Kapag kumakain, palagi ko naiisip ang mga nangyayari noon o mangyayari mamaya. Ganun kasi akong tao. Eto na naman, papasok na naman sa paaralan. Kinakabahan ako kasi may reporting kami. Alam mo yun? Kahit sanay ka na humarap sa maraming tao pero palagi ka pa rin kinakabahan. Habang naglalakad ako papunta sa terminal ng tricycle ay nakasalubong kong isa naming kapitbahay, si Ana. Tinanong niya ako kung bukas na ba raw ang tindahan nila Aling Lena. Ang sabi ko, hindi ko po kasi napansin. Ang tugon niya, ano ba yan? Ba't di mo napansin nadaanan mo naman yun? Tumatak sa akin ang binanggit ni Ana. Napatanong ako sa aking isipan kung bakit hindi ko man lang nakita kung bukas o sarado ang tindahan ni Aling Lena. Doon naman ako dumaan. Habang nakasakay ako sa tricycle, nalaman ko ang kasagutan sa aking mga katanungan. Kaya pala hindi ko nakita na bukas ang tindahan ni Aling Lena dahil ang dami kong iniisip. Iniisip ko kung ano yung mga ginawa ko mali noong mga nakaraang reporting at ano yung mga gagawin ko mamaya sa reporting. Sa dami nating iniisip, pinaplano araw-araw ay nakakalimutan na natin kung ano ang mayroon sa ngayon. Hindi ko nga nalaman na sarado o bukas ba ang tindahan ni Aling Lena dahil masyado akong nakapokus sa past at future na nakalimutan ko na ang present. Oo, yung katuwang lupa ko nasa present pero ang isip ko ay naglalayag sa past at future. Kung pinapahalagahan natin ang kasulukuyan, siguro makikita ko ang mga dinadaanan ko, kung bukas ba o sara ang tindahan na malapit sa aming bahay, kung anong kulay ng bulaklak na aking dinaanan, kung ano ang kulay ng damit ng aking kapitbahay o kaya makita ang tunay na kagandahan ng ating kapaligiran. Kaya ikaw, tigil ka muna sa pag-iisip. Pagmasdan ng kasulukuyan at masasaksihan ang kahalagahan nito sa ating buhay.